sanctification. And though meron silang differences, but both are always connected, both are always related, and both are inseparable. Hindi pwedeng paghiwalayin sa isa't isa. At dahil nga riyan, pinapakita doon ng ating Panginoon sa kanyang malayang kalooban ay malaya sa pagbibigay ng biyaya. Our role in the church, just like the Apostle Paul started and would continue on by grace, at ganun din ang ating standing sa harapan ng Diyos, it started and it would continue on by grace. Kaya he ended his greeting by wishing sa ating Panginoon na nawa ay sumagana pa. Pag sinabing sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos bilang paalala, ay ito ay paghiling na sana'y sumagana pa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos para sa ating kapwa mananampalataya na ating ipinapanalangin. Makikita rin naman natin yan kung titingnan nyo, if you have your Bibles with you, in verse 4, ay sa pasasalamat ni Pablo, sinabi niya doon ay tumanggap na ng biyaya ang mga ito. Diba sabi niya sa verse 4, nagpapasalamat ako sa ating Panginoon dahil sa kayo'y tumanggap ng biyaya. So, yung ibig sabihin ng sumainyo nawa ang biyaya, never meant na first time pa lang sila tatanggap ng biyaya, ngunit pagsagana ang ibig sabihin dito ni Apostol Pablo. At doon nga, ang nakaraang mensahe natin dahil sa ating tinalakay mula dito sa teksto nung nakaraang linggo, ay ang soberanong kalooban ng ating dakilang Diyos ang nagbilang sa mga hinirang na mapabilang sa mga banal. It is only the sovereign will of God, ang malaya niyang kalooban, ang nagdala sa mga tao sa iglesia, sa mga lehitimong mananampalataya na magkaroon ng katayuang banal sa harapan ng ating Panginoong Diyos at wala nang iba. Di ba natalakay nga natin ano ba yung mga implications nito pagdating sa ating kasaysayan, maging sa ating modernong panahon. It is never a person that decides who or who does not become a saint. It is only our God who has the right to decide whether who or not becomes a saint. Sa ating muling pagtutok sa mga talatang ito, mahalaga na ating ipaandar o pairalin sa ating kaisipan that whenever we look at any passage of scriptures, kahit anong talata ng kasulatan, that we always have to get the authorial intent. Isa yun sa mga pangunahin na kailangan nating maging goal. Ano bang intensyon ng author? Kasi maliban na makuha natin yung intensyon ng author kung ba't niya sinasabi itong mga bagay na sinasabi niya, hindi tayo mag-a-arrive sa tamang pag-unawa, let alone lalo na sa tamang aplikasyon ng mga talata na ating tinitingnan. Well, nung nakaraan, we have tackled na isa sa mga authorial intent ng ating Panginoong Diyos ay upang i-address, o ni Apostol Pablo rather, ay upang i-address sa mga taga-Korinto ang isa sa mga kasalanan na kung saan ay kanyang napag-alaman na kanilang ginagawa. And that is the division in the church nang dahil sa maling pagpapairal, pagpapatupad o paggamit ng mga mananampalataya doon ng mga may kapangyarihan ng kanilang kaloob. Actually, kaya nga in-address yun ni Apostol Pablo eventually sa mga later na mga chapters ng 1 Corinthians. Kailangan na merong tama at kababaang loob na paggamit ng mga kaloob ng Diyos at mga katungkulan na galing sa Diyos ang bawat mananampalataya sa isang iglesia upang maiwasan ang mga di pagkakaunawaan, ang mga sigalot, ang mga pagkakabaha-bahagi sa loob ng iglesia. Kaya ganito yung naging greeting ng ating Apostol Pablo upang ipakita na siya na may mataas na katungkulan ay kaya lamang nakakapanungkulan ng ganoon ay dahil sa kalooban ng Diyos. Kaya walang karapatan ng kahit sino sa atin na magmalaki sa ating katungkulan, walang karapatan ng sino man sa atin na magmataas o di kaya naman ipanghambalo sa anumang role na meron tayo sa ating kapwa mananampalataya o sa ibang tao just to make a point. To exalt ourselves is never the intention of God kung bakit tayo pinagkalooban ayon sa kanyang kalooban ng kanya-kanya nating katungkulan at ng ating katatayuan sa kanyang harapan. Ngayon, tututok tayo sa pagbati patungkol sa opisina ni Apostol Pablo upang makita natin yung isa pa niyang intensyon kung bakit siya bumabati sa ganitong paraan sa mga taga-Korinto. At gusto kong linawin kaagad pa lamang na bagamat tututok tayo
sa opisina ni Pablo bilang apostol, never intended ni Apostle Paul na ipagmalaki, ipagmayabang, o ipanghambalos ang kanyang pagiging apostol sa kahit sino sa iglesia ng Corinto. It is never to brag about his apostleship. It is never to hyper-exalt his office as an apostle. Dahil syempre, kagaya na nabanggit natin ng mga nakaraan, ang pagiging apostol, ang pinakamataas na opisinang itinaguhid ng Diyos sa iglesia. Wala nang nag-i-exist na apostle ngayon, wala nang mag-i-exist pa. Ang office na ito ay unique and only for a season. No, parang mga propeta, wala nang mga propetang lilitaw pa sa modernong panahon. It was unique and only for a season. Pero kaya ine-exalt ni Apostol Pablo ang kanyang pagiging apostol ay upang maging malinaw sa kanyang mga sinusulatan sa iglesia ng Corinto na ang kanyang daladalang mensahe, ang kanyang daladalang salita ay dapat lamang kanilang pakinggan dahil ang kanyang pagiging apostol ay galing sa ating Panginoong Diyos mismo. Whatever He speaks as an apostle of Jesus Christ should be listened to and should be submitted to by the people in the church. So it's not about his authority as an apostle, pero how he exercised his authority na galing sa Panginoon. Dahil ang authority ng apostol, ayon sa kalooban ng Diyos ay ito, maging tagapagsalita, maging tagapaglantad ng kalooban ng Diyos para sa kanyang iglesia. Kaya nga ang sinabi ni Apostol Pablo, matapos niyang sabihin si Pablo na tinawag upang maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, sinabi niya agad, itong lahat ng sasabihin ko ay para sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto, sa mga ginawang banal kay Kristo Jesus, mga tinawag na banal kasama ng lahat na sa bawat lugar ay tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na kanila at ating Panginoon. And because it takes grace for anyone, even people in the church, to submit to the Word of God na ipinapadaloy ng Panginoon sa pamamagitan ng mga apostol na kagaya ni Pablo during their time. Hiniling ni Pablo na sumainyo nawa o sumagana nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. At mahalaga yung salitang biyaya, mahalaga yung salitang kapayapaan nang dahil sa it also directly addresses one of the primary problems of the Church of Corinth. They are without peace amongst each other. That's why they are dividing. And the grace of God is not intended to divide His true church, but it is intended to unite them. Regardless kung ano ang lahi ng tao, ano yung background ng bawat isa sa loob ng iglesia, anong estado ng buhay, ang ating Panginoon inintend niya ang kanyang biyayang isinasaboy niya sa mga sumasampalataya sa kanyang anak na si Jesus upang ipagkaisa ang mga ito sa isang lokal na iglesia. At bahagi ang bawat lokal o miyembro ng lokal na iglesia sa tinatawag nating universal na iglesia ng Panginoon. Kaya sinabi rin ni Apostol Pablo in verse 2 na ang iglesia na nasa Corinto ng mga ginawang banal at tinawag na banal ay kasama ng lahat na sa bawat lugar ay tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na kanila at ating Panginoon. There's a mention of both the local church and how the local church is united with every universal church or with the universal church. Well, hindi pala every. With other local churches pala ang ibig kong sabihin na kung saan ay bahagi ng universal na iglesia. Sa madaling salita, kaya natin muling tinitingnan ang mga talatang ito is in order to exalt not the office of the Apostle Paul, but the authority of God's Word.
we go back to the basics. Kasi the Apostle Paul brings us back to the basics. Ano yun? Sola Scriptura. Ang salita lang ng Diyos, ang pinal na otoridad sa lahat ng bagay na may kinalaman sa buhay at pananampalataya. Sana, sa pag-alala natin sa bagay na ito, to the office of the Apostle Paul, ito ay magdala sa atin ng isang makabiblikal na pagtingin at ng kagalakan sa biyaya ng Diyos na tayo ay pinagkalooban niya, hindi lamang ng access sa kanyang salita, ngunit maging ng kapasidad sa pamamagitan ng pagkilos ng banal na Espiritu na humantong tayo sa tamang pag-unawa, tamang pagtanggap, at tamang pagsasabuhay ng salita niya sa atin. Kaya mula sa ating teksto, ito po yung ating mensahe. Ang opisina ng apostol ay kalooban ng Diyos upang ilantad sa kanyang iglesia ang kanyang salita. Nais kong ulitin, ang opisina ng apostol ay kalooban ng Diyos upang ilantad sa kanyang iglesia ang kanyang salita. So nais ko muna na bigyang linaw by focusing on the office of the apostle again. Kasi ito ay inaabuso ng maraming tao sa panahon natin, kaya maraming mga tao o mga nag-aangking sila'y ministro na nais matawag na sila'y apostol dahil unique ang office na ito. Gaano ka-unique? Kumpara sa aming mga pastor na nangangaral mula sa kumpleto na at sapat ng salita ng ating Panginoon, ang mga apostol nangangaral din sila noon, noong panahon nila, mula sa lumang tipan. Kasi yun pa lang ang meron sila nung kanilang panahon. Subalit, what makes them different with pastors is this. Meron silang direktang kapahayagan o revelasyon mula sa ating Panginoong Diyos na kung saan ay sila ang ginamit ng ating Panginoon upang ang kanyang kasulatan ay makumpleto. In order to complete the missing still or the soon to be completed nung panahon nila Apostle Paul na bahagi ng kasulatan which is the New Testament. At dapat hindi tayo magkamali na isipin na may mga ganito pa rin ngayon. Dahil tapos na ang kasulatan, tapos na rin ang lugar ng opisina ng apostol dito sa daigdig na ito. At wala na magiging pagpapahayag ang Diyos na labas sa kasulatan niya. Kailangan na maging malinaw iyon. Kumbaga, hindi na tayo dapat umaasa na baka ang Diyos ay bubulong sa ating tenga at sasabihin ko ano ang kanyang kalooban upang ito ang ating isagawa. Hindi na natin kailangan maghintay ng mga ganon o kaya tayo ay nananalangin sa Panginoon, magbigay ka naman po sa akin ng pangitain. Hindi na tayo dapat nag-aabang ng mga ganoon. Sa halip, kung meron tayong dapat na pagkuhanan, ano ba ang kalooban ng Diyos na ipinahayag niya sa atin, ano ba yung sapat na at kumpletong kalooban ng Diyos, we refer none other to God's work. So dapat malinaw yon pagdating sa opisina ng apostol. Dahil again, hindi natin itinataas ang opisina ng apostol dito, ang itinataas natin is yung exercise of their office at yun yung paggamit sa kanila ng Diyos sa paglalantad ng kanyang salita para sa iglesia. So with that in mind, ito yung dalawang bagay na ating pag-uukulan ng pansin na makukuha natin mula sa ating mga talata. Ngayon, una, ang paglalantad ng salita ng Diyos sa iglesia. Ang paglalantad ng salita ng Diyos sa iglesia. At ang ikalawa, ang pagpapatupad ng salita ng Diyos sa iglesia. Ang pagpapatupad ng salita ng Diyos sa iglesia. Talakayin natin yung una, ang paglalantad ng salita ng Diyos sa iglesia. Sabi ni Pablo, siya'y tinawag upang maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. At si Sosthenes ay kasama niya, na kapatid sa pananampalataya. At kaya ng akin na ipaliwanag kanina, the reason why the Apostle Paul is exalting, or rather is mentioning his apostleship, ay dahil upang pakinggan ng mga tao sa Korinto kung ano man ang kanyang sasabihin. Dahil ang ating Apostol Pablo ay walang ibang sasabihin maliban na lamang kung ano ang ipinahayag ng ating Panginoong Diyos
na ipaabot sa iglesia. Binanggit ni Apostol Pablo ang kanyang katungkulan at kung kanino galing ang katungkulang ito, hindi upang maging mapagmataas sa kanyang otoridad, ngunit upang ipaalala na ang otoridad niya at katungkulan ay galing mismo sa Diyos upang ang ihahatid niyang mensahe ipakinggan ng may layuning magpasakop at ipatupad ito sa iglesia. Why? Bakit? Why would he need to resort to doing that? At ang sagot diyan ay dahil noong mga panahong ito ay ang ating Apostol Pablo ay nakakaranas ng hostility from the church in Corinth. No, hostile sa kanya ang mga mananampalataya sa Corinto. Makikita natin ito in 1 Corinthians chapter 4 verses 1 to 3. Kaya may panawagan si Pablo na ituring din sila na bilang mga lingkod ni Kristo. So there are people in the church of Corinth who are denying Paul's apostleship, who are denying na si Paul ay lingkod na lehitimo ng ating Panginoong Hesus. Sabi niya 1 Corinthians 4:1-3, kaya't ituring ninyo kami bilang mga lingkod ni Kristo at mga katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Bukod dito, kailangan sa mga katiwala na sila ay matagpo ang tapat. Subalit para sa akin, ay isang napakaliit na bagay ang ako'y hatulan ninyo o ng alinmang hukuman ng tao. Ako man ay hindi humahatol sa aking sarili. So kung papakinggan natin o titingnan natin mabuti yung mga sinabi nyo ni Pablo in 1 Corinthians 4, makikita natin na siya man ay nakakaranas ng mga maling paghatol ng mga tao sa iglesia ng Corinto. Kaya nga sinabi ni Apostol Pablo ay napakaliit na bagay na ako'y inyong hatulan. O hatulan ninyo ako, o hatulan ng alinmang hukuman ng tao. So that is the extent of the hostility na natatanggap ni Apostol Pablo mula sa iglesia ng Corinto during that time. That's why he had to remind them of his apostleship and where his apostleship came from. Ano sabi niya? Tinawag ako upang maging apostol. Nino? Ni Jesucristo na ating Panginoon. At ito'y sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos in order to prepare the people of Corinth to listen to what He has to say. Sapagkat ang kanyang mga sasabihin ay pagsagot niya sa mga katanungan at sa mga sumbong na kanyang natanggap mula sa mga concerned na mananampalataya from Corinth. Kabilang na dito yung mananampalatayang si Chloe, that as we move further and further sa ating pagtalakay in 1 Corinthians 1 ay mababanggit. Na kung saan sabi roon ay nakatanggap ako ng ulat mula sa sambahayan ni Chloe na kayo ay nagkakaroon ng pagkakabahagi. And it had to be addressed by someone whom Jesus Christ really sent. Na talagang ipinadala ng ating Panginoong Hesukristo. Tandaan natin, the word apostle means one who is sent out. Ipinadala. Kaya nga makikita natin, kung babalikan natin yung naging talakayan natin sa Marcos, anong sabi? Sinend out the sending out of the 12. They were sent out. And the Apostle Paul, bagamat hindi kasama sa original 12, pero dahil siya ay ginawang apostol at pinaghawak ng opisinang ito, he himself was sent out by the will of God. Sabi nga ni Pablo sa Galatians 1:1, si Pablo na apostol, hindi mula sa mga tao o sa pamamagitan man ng tao, kundi sa pamamagitan ni Hesukristo at ng Diyos Ama na muling bumuhay sa Kanya mula sa mga patay. Sabi niya, ang aking pagka-apostol ay hindi galing sa tao, kundi ito'y galing mismo sa Panginoong Hesukristo, galing sa Diyos Ama na muling bumuhay sa ating Panginoong Hesukristo. My office was purchased by Christ Himself. Kaya nga sabi niya, si Pablo na apostol, hindi mula sa mga tao, sa pamamagitan man ng tao, kundi sa pamamagitan ni Hesukristo. It is through Christ that He had His office. At sinabi niya, ang kanya'y pinapahayag, bagamat sinabi niya ito in terms of the gospel na kanya'y pinapahayag, but it could be extended to every truth
na nasa kasulatan na ipinahayag sa pamamagitan ng mga apostol. Sabi niya in Galatians 1:11-12, sapagkat nais kong malaman ninyo mga kapatid na ang ebanghelyo na aking ipinangaral ay hindi ayon sa tao. Sapagkat hindi ko ito tinanggap mula sa tao o itinuro man sa akin, kundi sa pamamagitan ng pahayag ni Hesukristo. And again, though it pertains directly to the gospel he preached, but it can be extended to every truth na meron sa kasulatan na kung saan na ipinahayag, hindi sa pamamagitan ng tao tinanggap ni Apostol Pablo mula sa tao, kundi sa pamamagitan ng pahayag by the revelation of Jesus Christ. In 1 Corinthians 4:1, kaya't ituring ninyo kami bilang mga lingkod ni Kristo. Ano yung sunod niyang sinabi? Mga katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Sila ang pinagtiwalaan. Sila ang pinagpadaluyan ng hiwaga ng Diyos para sa iglesia, para sa atin. Kung titingnan natin mabuti, sa verse 2, sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto. Sa madaling salita, lahat ng aking ipapahayag sa inyo ay para sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto. Bagamat hindi tayo mga iglesia ng Diyos na nasa Corinto, but it applies for us today. Kung meron man tayo dapat pakinggan sa mga panahon na ito na may hawak na opisina sa iglesia, especially the office of the pastor, pakinggan lang natin sila kung ang kanilang pagpapahayag at ang kanilang paggamit o pagpapatupad ng kanilang katungkulan ay naaayon sa salita mismo ng ating Panginoon. Because even the Apostle Paul, ay sila ay matagpo ang tapat in 1 Corinthians 4:2 and 3. Sapagkat ang kanilang mensahe na galing mismo sa Diyos ay kanilang inihahatid, inilalantad para sa nangangailangang iglesia. Si Apostol Pablo ay sumusulat upang tumugon sa mga tanong, upang tumugon sa mga sumbong na natanggap niya mula sa mga mananampalataya sa Corinto. Ang bawat isinulat ni Pablo para sa iglesia ay mula sa Diyos at ang bawat niyang naisulat ay kinasihan ng banal na Espiritu. 2 Peter 1:20-21. Una sa lahat, dapat ninyong malaman ito, na walang propesiya ng kasulatan na nagmula sa pansariling pagpapakahulugan, sapagkat walang propesiya na dumating kailanman sa pamamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang mga taong inudyukan ng Espiritu Santo ay nagsalita mula sa Diyos. And the Apostle Paul was among those men na inudyukan ng banal na Espiritu upang magsalita mula sa Diyos. At nung ending ng letter ni Apostle Peter, 2 Peter 3:15-16, sabi roon, at inyong ituring ang pagtsatsaga ng ating Panginoon bilang kaligtasan, gaya rin ng ating minamahal na kapatid na si Pablo. So binanggit si Pablo, ayon sa karunungang ibinigay sa kanya, ay sinulatan kayo. Gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat na sinasabi sa mga iyon ang mga bagay na ito. Doon ay may mga bagay na mahirap unawain, na binabaluktot ng mga hindi nakakaalam at ng mga walang tiyaga, gaya rin naman ng kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan. I-highlight yung salitang sa ibang mga kasulatan sa ikapapahamak din nila. So ibig sabihin, noong mga panahon na buhay pa si Apostle Peter at saka si Apostle Paul, from the very words of the Apostle Peter, anong sabi niya? Na yung mga sulat ni Apostol Pablo, bagamat may mga ilang bahagi doon na mahirap unawain, na dinidistort ng iba para sa kanilang ikapapahamak, kaya ay considered as scripture. Itinuturing na kasulatan. Ito ay dahil sila ang pinagpadaluyan ng mga pagpapahayag na galing mismo sa Panginoong Hesukristo. Na gusto kong linawin kung paano ito nangyayari. Kasi baka ang iniisip ng iba sa inyo ay parang ganito. Si Apostle Paul, pagka may sinulatan siya, ang kanyang pagsulat ay, kumbaga parang, habang siya ay nagsusulat ay dinidiktahan siya direkta ng banal na Espiritu, kumbaga parang
ay itong isulat mo, Pablo, yung mga direkta na ano. There are times na I may say na ganon, but there are times na hindi ganon ang pagkilos ng ating Panginoon sa isang apostol kapag ginagamit niya ito upang ang kanyang salita ay ilantad sa atin. There are times, may tinatawag tayong providensya. Providence. There are times na kung ano talaga ang nilalaman ng puso ni Pablo, kung ano talaga ang kanyang nasa isip, kung ano talaga ang kanyang layuning ihatid sa mga mananampalataya sa kanyang mga sulat, yun talaga yung kanyang isinulat. Without necessarily, kumbaga parang sinabi sa kanya ng banal na Espiritu, itong sulat mo. Pero providentially, ginamit yun ng banal na Espiritu upang ang kanyang mensahe para dun sa iglesia, sa pamamagitan ng nilalaman ng puso ni Pablo, ay maipahatid. Nagigets nyo ba? Yung ibig kong sabihin. Ay maipahatid sa kanyang mga sinusulatan. Mahirap yung pagtagpuin sa ating mga limitadong isipan. Si MacArthur nga, minsan tinanong na yon, is it Paul or is it the Holy Spirit? When is it Paul? When is it the Holy Spirit? The answer is both. The answer is both. Pero hindi man natin mapagtagpo yung kabuuan nito dahil sa ating limitadong isipan, isa ang malinaw. At alam nating sa biyaya ng Diyos ay kaya nating tingnan ng may kumpiyansa. Na napakadakilang biyaya sa atin ng Diyos na sa pamamagitan ng mga taong ginamit niya sa lumang tipan at sa bagong tipan, iilantad niya sa atin ang kanyang buhay at walang dungis na salita. That we are certain. Doon, tiyak tayo na ang buhay na salita ng Diyos, ang kanyang mga tunay na salita, ang kanyang makapangyarihang salita, ay ilantad para sa ikabubuti ng mga makasalanang kagaya natin. Para sa ikalalago ng iglesia ng Panginoon, para sa ikalilinaw sa mga panahon ng kalituhan, para sa ikasasaway sa mga panahon ng pagkakasala, para sa ikatitibay, ikapagyayaman ng ating pakikisama sa Diyos, lalo na sa mga panahong tayo ay nahahamon sa ating pananampalataya. It is through the Word of God that we gain those things. You want a fellowship with God? Look at His Word and listen to Him speak. You want to spend time with Him? Look and open up your Bibles and look into the Word and meditate upon it. Coupled with prayer. Kailangan natin ng gabay. Psalm 119:105, ilawan sa aking mga paang salita mo at liwanag sa landas ko. Kaya nga, bilang napapaalalahanan tayo ng mga bagay na ito, inilantad sa atin ng Panginoon ng kanyang salita. Ano ang ating pananaw? Ano ang ating puso pagdating sa salita ng Diyos? Mapagpasalamat ba tayo at nagagalak na inilantad sa atin ay kanyang ipinagkakaloob sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu? Kasi He did not just give us access but also the capacity to understand through the Holy Spirit of God. Tayo ba ay may regular na disiplinadong pagkonsumo at pagninilay sa salita ng Diyos bilang katugunan sa paglalantad niya nito sa atin? Ilan yan sa mga bagay na dapat nating itanong sa ating mga sarili bilang napakayaman ng biyaya ng Diyos para ipagkaloob at ilantad sa atin ang kanyang salita. Knowing na hindi lamang tayo nabubuhay sa pamamagitan ng pisikal na tinapay, ika nga ng ating Panginoon sa kanyang kasulatan, that man does not live on bread alone, but by every word that comes from the mouth of God.
Kaya nga ang tawag natin sa tuwing tayo ay may panahon ng pagninilay ng magkakasama sa salita ng Diyos, sa panahon ng pangangaral ay panahon ng pagpapakain ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang minamahal na kawan. Ganito katindi ang biyaya ng Diyos sa pagbibigay at paglalantad sa atin ng kanyang salita. At para sa mga mananampalataya na naririto ngayon, kaya lamang ikaw nagkakaroon ng kumbaga kapasidad na marinig ang salita ng Diyos sa paraang dapat itong mapakinggan. Nang walang paghahalo ng kung anumang mga biases mo doon sa isinasabi ng salita ng Panginoon, ay dahil tiniyak ng sakripisyo ng Panginoong Hesukristo na ikaw ay hahantong hindi lamang na magkaroon ng access sa pamagitan ng paglalantad ng kanyang salita sa atin, ngunit magkakaroon ng kapasidad na marinig ang boses ng ating Haring Pastol sa bawat pahina ng kasulatan, sa bawat nating pagbuklat at pagninilay-nilay dito. Sabi ng Panginoong Hesus in John 10:27, pinapakinggan ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking kilala at sila'y sumusunod sa akin. Ito'y matapos sabihin ng ating Panginoong Hesus several verses before that He lays down His life for His sheep. Kaya makikita natin na kaya ikaw at ako ay nakikinig sa salita ng Panginoon. Naririnig natin ang boses ng ating Haring Pastol sa bawat pahina ng inilantad na salita ng Diyos para sa atin, ay dahil sa naging sakripisyo ng ating Panginoong Hesus. Tiniyak niya ito at kasama ito sa kanyang mga binili nung ang kanyang buhay ay nasaid sa krus ng Kalbaryo. Na kung saan sa pagsasaid ng kanyang buhay doon ay sinaid ng Ama ang kanyang puot sa kanyang anak upang tayo ay maligtas sa ating mga kasalanan. At yan pa rin ang inihaalok ng Panginoon para sa mga tao na kung saan ay wala pang pagsampalataya sa ating Panginoong Hesus. Kapag tiningnan natin ang krus, kung titingnan natin ang kasulatang inilantad niya sa atin, ay pinapakita doon kung gaano kabanal ng Diyos at siya ay namumuhi at narurumi sa kasalanan. Ipinakita niya kung gaano siya namumuhi at narurumi sa kasalanan ng dahil sa sinapit ng kanyang anak na naging tagahalili ng mga makasalanan sa krus ng Kalbaryo. Ngunit kasabay nito ang kanyang pagpapamalas ng kanyang biyaya para sa mga makasalanan nung panahong ang kanyang anak ay nagdurusa sa krus. Ay tinitiyak nito ang magiging kaligtasan ng mga magsisisi at sasampalatayang makasalanan sa ating Haring Pastol sa kanyang nag-iisang anak. At kung ikaw ay magsisisi sa iyong kasalanan at sasampalataya sa Haring Pastol na ipinako sa krus para sa mga makasalanan, ililigtas ka niya. At ang kanyang walang hanggang pakikisama ay ipagkakaloob niya sa iyo hanggang sa ito'y kanyang hustuhin sa kanyang muling pagparito. At lahat ng mga bagay na ito, the Lord had revealed and invested through His Word. Inilantad niya ito sa iglesia upang maging mensahe natin sa nawawala pang sanlibutan. At ang bawat bagay na nasa salita ng Diyos na inilantad niya sa pamamagitan ng opisina ng mga apostol at ng mga propeta, may it be from the Old up until the New Testament, ay para sa iglesia, para sa mga makasalanan, para sa ikabubuti ng mga ito. Kaya nga bilang hamon na ikagalak natin, ikakilig na inilantad ng Diyos ang kanyang dakilang salita sa atin. Ito ay napakatinding biyaya. It is through the scriptures that God speaks to us. At kung itatanong nyo sa ating mga sarili, who are we to be spoken to by God? Sino ka at sino ako para kausapin ng Diyos? Sino sa inyo naghangad makipag-usap sa isang taong kinagagalitan nyo ng gusto?
Pero tayo ay kinausap ng Diyos at sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa atin ng Diyos, sa pamamagitan ng Kanyang salita, ay ipinagkasundo tayo sa pamamagitan ng ginawa ni Kristong inilantad niya sa Kanyang salita. At magpahanggang ngayon, bagamat tayo ay mga napawalang sala na bilang mananampalataya, sa tuwing tayo ay nahuhulog sa kasalanan, sa halip na tayo ay hindi kausapin ng Diyos, inihimok pa rin tayo ng ating Panginoon na tayo ay kausapin. In every fall to sin, by one of His sheep, ang nais ng ating Panginoon ay kausapin tayo sa pamamagitan ng ilinantad niyang salita at ipaalala sa atin na bagamat hindi tayo dapat nagpapatihulog sa kasalanan, ngunit kung tayo mahulog, mayroon tayong tagapagtanggol, ang Panginoong Hesus na nasa langit, ang tunay na matuwid, na siya ang katubusan ng ating mga kasalanan, ngunit hindi lamang ang atin, ngunit pati ang kasalanan ng sanlibutan, na hindi kailanman itataboy ng ating Panginoong Pastol, ng ating Haring Pastol, ang bawat isang ibinibigay sa Kanya ng Ama. At ang paalala ng dahil sa mga kabutihang loob na ito ng Diyos sa atin, na inilantad niya sa Kanyang salita, ay tayo dapat ay lumakad ng naaayon sa kalooban niya bilang ating pagtanaw at bilang bunga ng mga bagay at kabutihan na ipinamalas, ipinangaranas sa atin ng ating Panginoon. Kung titingnan natin ang ating mismong teksto, kalooban ng Diyos na gawing apostol si Pablo, hindi natin maitatanggihan. Lantad na lantad siya sa ating mga talata. At bilang kabilang sa katungkulan ng isang apostol ay ilantad ang salita ng Diyos, we can make the connection na kalooban ng Diyos na ilantad sa atin ang Kanyang salita. How would you like to respond? Doon sa biyayang iyon ng Diyos, na kalooban niyang ilantad sa atin ang Kanyang salita. Wala sa ating maliligtas kung hindi inilantad ng Diyos ang Kanyang salita sa atin. Wala sa ating lalago kung hindi inilantad ng ating Panginoong Diyos ang Kanyang salita sa atin. At wala tayong mensaheng maibabahagi sa ating mahal sa buhay para sa kanilang lubos na ikabubuti kung hindi inilantad ng ating Diyos ang Kanyang salita sa atin. Napakalaman ng pagbati ni Pablo kung ating titingnan ng mabuti. By mentioning or stating his apostleship, he was exalting the authority of God, not himself. He was exalting the Word of God, not himself. Dahil yun ang tunay na makabubuti sa iglesia. Hindi lang sa iglesia ng Korinto nung panahon nila, pero sa lahat ng iglesia ng Panginoon, sa lahat ng panahon, at sa lahat ng sulok ng daigdig. Pero kung may paglalantad ng Diyos ng Kanyang salita sa iglesia, inaasahan ang pagpapatupad ng salita ng Diyos sa iglesia. Palakayin naman natin iyon. Ang pagpapatupad ng salita ng Diyos sa iglesia. Hindi inilantad ng ating Panginoon ang Kanyang salita sa pamamagitan ng opisina ng apostol sa Bagong Tipan at ng mga propeta sa Lumang Tipan just for us to see it. Hindi lamang for viewership. Pero intensyon ng ating Panginoon na sa bawat inilalantad niya sa Kanyang salita through these people like the Apostle Paul, ay ito ay ipatupad sa iglesia. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit ito sinasabi ni Apostol Pablo, kung bakit niya sinusulatan o nakaapat pa siyang liham sa mga taga-Korinto, ay dahil may mga bagay ang mga taga-Korinto, mananampalataya na mga ito nung panahon nila, na dapat nilang ipinapatupad ayon sa kalooban ng Diyos na hindi nila ipinapatupad sa kanilang buhay, kaya ito ay talagang dumadaloy maging sa lokal na iglesia. Sinabi ni Apostol Pablo, yung kanyang isusulat ay sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, para sa kanila, para sa kanilang mga may magandang katayuan kay Kristo Jesus, mga ginawang banal, tinawag na banal, kasama ng lahat ng mga mananampalataya na tumatawag sa Panginoong Jesucristo.
kung ating titingnan, it is already directly addressing the problem of disunity or division over the church. Sineset na agad ni Apostle Paul yung tone, yung expectation. Kasi una niyang sinabi, dahil yun yung una niyang i-address sa church, yung division, kayo yung mga tinawag na banal kasama ng lahat. Na nasa bawat lugar ito tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. In other words, you're expected to be in union with each other, not in division. Sa makatuwid, sinasabi niya, may ilalantad ako sa inyo na galing sa Diyos. At ipatupad niyo ito sa iglesia. Kayo dapat magkakasama. May kapayapaan. Bagamat hindi sa lahat ng panahon ay inaasahan na laging magkakasundo ang bawat membro, pero dapat ay may pagsusumikap na nakaangkla sa biyaya ng Diyos na mapanatili ang pagkakaisa sa loob ng iglesia. Dahil kayo kasama ng lahat na sa bawat lugar ay tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. And as we go on further, makikita natin na in detail ay pinapakita ng Apostol Pablo ang kahangalan ng pagkakabahabahagi at ang pagpapala ng pagkakaisa sa iglesia. Pero ang kanyang ginagamit ay ang inilantad na salita ng Diyos sa kanya, ngunit ang kanyang panawagan ay ipatupad dito sa iglesia. Sola Scriptura, kagaya ng binanggit natin kanina. The Word of God is authoritative because God has the absolute authority. Hindi tayo dapat na mga klase ng tao na kung saan kung ano na lamang ating maisipan ay siyang ating ipatutupad. Hindi tayo gumagawa o mahakbang bilang iglesia ng Diyos sa paraan ng paghakbang na kung ano ang maisip, ano ang ibugso ng damdamin, ganun ang ihahakbang na ang mga desisyon dito sa iglesia ay dapat kahit ano pa yan, ay nakaangkla sa inilantad na salita ng Diyos sa atin. Yun lang ang ating ipinatutupad. Pag may mga bagay na kung saan ay nagiging diskusyon na nais ipatupad sa iglesia at sinala natin sa kasulatan na hindi iyon pinapayagan ng salita ng Diyos, then we all have to agree to say no. At kung isang bagay, bagamat mahirap ipatupad, mahirap ihakbang sa iglesia, ngunit ito ang sinasabing malinaw ng inilantad na salita ng Diyos, yun ang dapat natin na ipatupad. Na tayo ay nagtitiwala sa pinapasaganang biyaya ng Diyos sa atin upang maging yung mga mahihirap na hakbangin na inilantad sa salita ng Diyos ay ating magawa ng sama-sama. Magawa natin ng may kapayapaan na mula sa Diyos na ating Ama at sa ating Panginoong Hesukristo. Ito ay dapat mag-umpisa sa ating individual na buhay at maging sa ating mga pagtitipon bilang nagkakaisang lokal na iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi ni Juan in 1 John 4:6, kami ay sa Diyos. Ang nakakakilala sa Diyos ay nakikinig sa amin at ang hindi sa Diyos ay hindi nakikinig sa amin. Dito ay ating nakikilala ang espiritu ng katotohanan at ang espiritu ng kamalian. Gusto kong linawin ang ibig sabihin ng mga talata ngayon para hindi natin maabuso dahil ito ay inaabuso ng ibang ministro para kung ano na lamang ang kanilang gusto at imungkahi dapat pakinggan. Sinasabi ito ni Apostol Juan hindi para sabihin na makinig lang kayo na makinig sa amin. Hindi iyon. Inaabuso ito ng mga ministro at pinangahambalo sa kanilang kongregasyon minsan, pero hindi dapat natin natutingnan sa ganung paraan. Ang sinasabi dito ni Juan ay ang mga tunay na mananampalataya ng Diyos kabilang sa iglesia, kabilang sa mga banal ay nakikinig sa amin. At ang konteksto doon na nakikinig sa amin na hindi, kumbaga blindly na nakikinig, pero dahil ang mga bagay na ibinabahagi at inilalantad ng mga apostol na kagaya ni Pablo, kagaya ni Juan, ay mga bagay na galing sa Diyos. Ang madaling salita sinasabi niya, ang mga tunay na sa Diyos ay nakikinig sa kanyang salita.
At dito natin nakikita at nakikilala ang espiritu ng katotohanan at ang espiritu ng kamalian. Si Apostol Pablo eventually will arrive at this in 1 Corinthians 4:6-7, mga kapatid, ang mga bagay na ito ay ginamit kong halimbawa sa aking sarili at kay Apollos para sa inyo, upang sa pamamagitan namin ay matuto kayo na huwag lumampas sa mga bagay na nakasulat. Huwag daw lumampas. Matuto ang alin? Ang iglesia ng Diyos na nasa Korinto ay matuto na huwag lumampas sa kung ano man nakasulat. Ito'y totoo pa rin sa atin magpahanggang ngayon. Hindi tayo dapat lumampas sa kung ano ang nakasulat upang sino man sa inyo ay huwag magmataas laban sa iba, sapagkat sino ang nakakita ng kaibahan mo at ano ang nasa iyo na hindi mo tinanggap. At kung tinanggap mo, bakit mo ipinagmamalaki na parang hindi mo tinanggap? Again, the main cause of division ng mga ito is dahil sa maling paggamit ng mga kaloob o yung gifting sa kanila ng banal na espiritu at maling pagpapairal ng kanilang katungkulan. Anong sabi ni Pablo? Huwag kayong lumampas sa kung ano nakasulat upang kayo huwag magmataas. Ano yung nakalimutan ng mga tao tila sa Korinto? Kaya sinabi ni Apostol Pablo na huwag silang lumampas sa kung ano nakasulat. Ang sagot doon ay yung katotohanan na ang lahat ng bagay ay galing sa Diyos. Kaya ang greeting niya, nung sabi niya, ang katungkulan ko ay galing sa Diyos. Pansinin niyo yung verse 7 ng 1 Corinthians 4, babasahin ko ulit, sapagkat sino ang nakakita ng kaibahan mo at ano ang nasa iyo na hindi mo tinanggap. At kung tinanggap mo, bakit mo ipinagmamalaki na parang hindi mo tinanggap? Sino sa atin ang meron na hindi itinanggap mula sa Diyos? Lahat ng meron tayo, anumang skill yan, anumang katungkulan yan, everything that we have came from God. At ang mga tao sa Korinto, during their time, ay nagmamalaki na para bang yung mga meron sila ay galing mismo sa kanilang sarili. At ginagamit nila ito upang magkaroon ng pagmamataas na nagdudulot ng pagkakabahabahagi sa iglesia. Why? Because they have went beyond what is written. Lumampas sila sa kung ano nakasulat. Kaya ang ginagawa ni Pablo, ipinapaalala sa kanila, ano ba yung nakasulat noon pa lamang? Kanino pa galing ang otoridad ko? Kanino ba galing ang otoridad nyo? Kanino galing ang mga kaloob nyo? At kayo nagkakabahabahagi at nagmamataasan ng ganyan. Pero kailangan ito ipatupad sa loob ng iglesia. Inilantad at ipinapatupad. Kailangan may pagkakaisa ayon kay Pablo. At kailangan lahat ay nakaangkla sa salita ng ating Panginoon. Kahit minsan kung pagninilay-nilayan natin ang mga talatang ito, pwede mong paltan yung iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Hindi ko sinasabing paltan yun necessarily pag nagme-meditate sa iglesia ng Diyos na nasa Alitagtag. O name any church for that matter. Ang inilantad na salita ng Diyos nasa ang lokal na iglesia man na mula mismo sa Panginoong Hesukristo ay dapat magpatupad ng salita niya sa iglesia. Mahalaga ang paalala ng katotohanan ng pagpapatupad ng salita ng Diyos sa iglesia sapagkat ito ay parating tatanggap ng oposisyon. Hindi lamang sa mga hindi mananampalataya expected na yan. Many of the things of God, if not all the things of God, ay talagang i-defy, i-oppose ng mga hindi mananampalataya. Ngunit sadly, maging ang mga mananampalataya ay maaaring sumalungat o maging nasa oposisyon sa pagpapatupad ng salita ng Diyos nang dahil sa nananatili pa nating kasalanan. Because of a remaining sin. At makikita natin yun directly in the Church of Corinth. Makikita rin natin yun sa church in Galatia. Mas matindi nga doon kasi ang dinideny nila is the gospel itself. At itong mga to sa katigasan ng kanilang puso ay umabot pa sa 4 na liham na ang ikatlo ay sobrang madiin. Dahil ganoon ang katigasan ng puso ng mga nasa Korinto noon. Ito'y pinag-uusapan natin at atin ang ipinapahayag as early on. Upang tayo ay makapag-ingat at maaga pa lang iparati nating maipanalangin na tayo bigyan ng kapasidad ng Diyos na maunawaan, matanggap at maipatupad ang kanyang salita sa iglesia at kung nasaan
man tayo. We do this meditation of these passages for us to be cautious, for us to be reminded as early as now. Alam nyo, nakakatuwa dahil makikita mo na napakabait, napakabuti ng Diyos sa atin sa kanyang inilalantad ng mga pagkilos, pagtutustos ng biyaya dito sa NLRBC. Kahit maliit pa rin tayo, magpahanggang ngayon, makikita mong kumikilos siya. At itong aking pinagninilay-nilayan ay, it's time to prepare the church to be more cautious. The more a church is used, the more it is prone to attacks. At kapag ka umatake ang dyablo, mas gusto niyang umatake mula sa loob. Kaya mga bagay na ito ay talagang bigyan natin ng pansin. Ipanalangin na natin maaga pa lang. Itanong na agad natin sa ating sarili, may mga bagay ba sa salita ng Diyos na hindi natin matanggap? Handa ba tayong patuloy na ipatupad ang salita ng Diyos maging sa gitna ng marahas na pagsalungat? Inihingi ba natin ng tulong sa Diyos sa tuwing may mga bagay sa Kanyang salita na nahihirapan tayong lunukin? Nagbibingi-bingihan ba tayo sa tuwing salungat sa bugso ng damdamin natin ng malinaw na sinasabi ng salita ng Diyos? Pinagagalitan ba natin ang mga taong ginagamit ng Diyos upang paalalahanan tayong ipatupad sa ating buhay ang Kanyang salita? Kagaya nung si Pablo na humantong siya sa pagsasalita sa mga taga-Galacia in Galatians 4:16, ako ba ngayon naging kaaway ninyo sa pagsasabi ko sa inyo ng katotohanan? Isinasangtabi ba natin ang dapat na agarang pagpapatupad ng salita ng Diyos na inalantad niya sa atin? Because lagi nating tandaan, many faithful theologians have said, delayed obedience is disobedience. Nasaan tayo sa mga tanong na ito? Tinatanong ba natin ang ating sarili patungkol sa mga bagay na ito? Sinusuri ba natin ang ating mga gawi kung mayroon tayo sa ating kalakaran sa iglesia na ito na mga bagay na pinapatupad na wala naman sa salita ng Diyos o baka mga bagay na kailangan na nating ipatupad dahil ito'y malinaw na tinutukoy sa salita ng Diyos. Yun ay dapat sama-sama nating sinusuri, sama-sama nating ipinapanalangin, sama-sama natin na ipinapatupad. Ito'y bilang tamang pagtugon sa mapagbiyayang paglalantad ng salita ng Diyos sa atin. Wala tayong ibang ipinatutupad sa lahat ng aspeto ng ating buhay bilang mga bahagi ng iglesia, kundi ang salita ng Diyos. Kaya nga bilang hamon ay maging magalakin tayo sa pagpapatupad ng salita ng Diyos bilang mga kabilang sa kanyang iglesia na tinawag na maging banal. If you believe in the Lord Jesus Christ, you are a saint. Nasa talata natin yan. And a saint joyfully submits to the word of the shepherd king. Isa sa mga main identifier of being a saint, not only submits, but joyfully submits to the word of the shepherd king. That's why I want to close with John 10:27 na binasa ko na rin kanina. Pinapakinggan ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking kilala. At yung pinakahuling sinabi ng Panginoon, at sila'y sumusunod sa akin. I know my own, my sheep hears my voice. I know them, and they follow me. Sana mga bagay na ito ay magdala sa atin ng biyaya at kapayapaan. So tayo pong manalangin na sama-sama pagpasalamat sa ating Panginoong Diyos. So aming dakila at mabuting Diyos, sa aming Ama sa Langit, salamat po sa biyaya ng mga bagay patungkol sa pagbati ni Apostol Pablo. Hari nawa, Panginoon, na aming na-capture yung authorial intent as to why he wrote his greetings the way he wrote it, Panginoon. At sana kami ay tunay na tumanggap ng mensahe mula sa salita mong ito. Sana pagbungahin mo ng gusto ang binhing na itanim sa aming mga puso para sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan at kabubuti ng bawat isa sa iyong iglesia. At sana po yung mga tao na wala pang pagsampalataya at pagsisisi, ay pagkalooban mo po ng regalong ito o mga regalong iyon para sila man ay makatagpo ng kaligtasan ng kanilang mga kaluluwa. Maraming pong salamat po ayong Panginoong Diyos. At amin po na hinihiling
na sana ay pag-ingatan mo po ito pong aming lokal na iglesia at ang bawat pong iglesia sa iba't ibang sulok ng daigdig na iyong tinataguyod at tinutustusan. Iingat mo po sa mga pagkakabahabahagi, sa mga sigalot, Panginoon. Pag-ingatan mo po sa mga panloob na atake ng Diablo. At kami po ay humihiling na sana kami patuloy na gamitin mo, Panginoon, para sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan at sa ikapangapangalat ng Ebanghelyo. Marami pong salamat o aming Panginoong Diyos. Sa iyo po lahat ng kapurihan at pasasalamat. Sa pangalan po ng aming Haring Pastol, ng aming pong Panginoong Hesukristo. Amen and amen. So tayo po ay magsitayo.